Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jonel. Walang eksaktong taon. Lugar ng Samar. Hindi mo talaga masasabing buo ang iyong pagkatao kapag alam mo na may isang mahalagang bahagi ng iyong buhay na wala kang kaalaman. May isang tao na naging dahilan kung bakit ka narito sa mundo. Subalit wala ka man lang ideya kung ano at sino ang taong iyon. Itago mo na lang ako sa tawag na Jonel Cabarrio. May sariling pamilya. Ipinangako ko sa aking sarili na ang aking mga anak ay hindi magiging katulad sa naranasan ko. Lumaki kasi akong hindi nakilala ang aking ama. Sa tuwing nagtatanong naman ako sa aking ina, ay puro pahapyaw lang ang kanyang mga sinasagot. Hanggang sa nagagalit na lamang ito dahil sa aking sobrang kakulitan. Nalaman ko na lang na si inay pala ay pangalawang asawa ni Tatay Mauro. Kaya naging mas kuryoso kong malaman ang tunay na pagkatao ng aking ama. Base sa mga kwentong aking naririnig mula sa mga kamag-anak, ang aking ama ay tubong Samar pala. Hanggang ako naman ay lumaki sa lugar ng Cagayan de Oro. Matagal ko nang balak puntahan ang aking ama, ngunit lagi na lang itong naaantala. Habang lumalaki ang aking dalawang anak, ay tila ba mas naisip ko ang pagnanasang malaman ang aking pinanggalingan. Nag-ipon ako ng sapat na halaga upang bisitahin ang aking mga kamag-anak na nasa lugar ng Samar. May kakilala akong anak ng pinsan ni tatay na nagtatrabaho din sa Cagayan. Kaya naman hinanap ko ito at kinausap tungkol sa pagpunta ko ng Samar. Sumang-ayon naman ito na samahan ako, pero sa iilang araw lang. Dahil hindi naman daw pwedeng maiwan ang trabaho niya ng matagal. Maraming salamat, Arnel, at pumayag kang samahan ako sa Samar. Hindi pa kasi ako nagawi doon kahit minsan. Walang anuman, Jonel. Pagkakataon ko na rin na mabisita ang bayan na pinanggalingan ko. Matagal-tagal na rin kasi akong narito sa atin . Marami ba tayong kamag-anak doon? Hindi na naman ganun kadami, pero Jonel, hindi maganda ang pangalan natin doon dahil na rin sa mga gawain ng ating mga ninuno. Anong ibig mong sabihin? May masasamang gawain ba sila? Sa totoo lang, Jonel, ang pantayo ng mga manlalason. Hanggat may mga matatandang nakakakilala sa lahi natin, hindi mabubura sa mga tao ang mga kasalanan ng ating mga ninuno. Yun na rin yung naipahid sa atin. Ito marahil ang dahilan kung bakit ayaw pag-usapan ni inay ang tungkol sa aking ama. Ang aking biyahe sa Samar ay ipinaalam ko ito sa aking asawa, pero hindi sa aking ina. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo na kami ni Arnel sa lugar ng Samar. Halos 2 araw din bago kami nakarating sa lugar. Doon kami nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Arnel. Unang beses ko rin silang nakita at nang may pakilala na ako ni Arnel, ay batid ko ang pag-iba ng kanilang mga itsura. Animoy may bahid ng takot, pero pilit pa rin silang nakisama ng maayos sa akin bilang pagrespeto. Ang kasama nila sa bahay ay ang bunsong kapatid ni Arnel na isang babae. Habang inaasikaso ko ng nanay ni Arnel, ay nagkatay naman ng manok ang ama nito upang ihanda sa hapunan. Ramdam ko na mabubuting tao sina Tia Linda at Tio Ising. Nagpahinga muna ako saglit sa maliit na kwarto ng kanilang bunso na si Lijubina.
Iyon kasi ang silid na pinagamit muna nila sa akin. Gawa nga ng pagod at puyat sa biyahe, ay hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Ginising na lamang ako ni Arnel upang maghapunan. Jonel, pagpasensyaan mo na ang bahay namin. Maliit lamang ito at yari pa sa kahoy. Naku, wag niyo nga pong isipin niyon, Tio Ising. Ang mahalaga may tirahan at mukhang masaya naman kayo dito. Mas mabuting kumain muna tayo. Tiyak hindi kayo nakakain ng mabuti sa inyong biyahe. Matapos ng aming hapunan ay lumabas ako ng bahay upang magsindi ng sigarilyo sa may bakuran. Hindi ko pa gaanong nasilayan ang buong paligid dahil madilim na, pero habang naglalakad kami papunta sa bahay ay batid ko naman ang kagandahan at kaayusan sa lugar. Malayo ito sa may syudad na kinalakihan ko. Pareho pala kayo ni Mauro. Nananaba ko rin yun, pero gawa sa dahon ng buli yung sa kanya. Maaari ko bang malaman kung ano ang buhay mo doon sa Mindanao? Hindi pa kasi ako nakaapak doon eh. Totoo bang magulo doon sa lugar nyo? Sa katunayan po, Tio, mas malaking bahagi ng Mindanao ang tahimik at walang giyera. Yung labanan lang kasi ng mga rebelde at sundalo ang madalas na ibabalita. Pero malayo po yun sa amin. May sarili na rin kasi akong pamilya, Tio, at may 2 anak. Isa po akong bisor sa isang kumpanya. Mukhang maganda pala ang buhay mo doon. Ano naman ang dahilan bakit ka napabakasyon sa amin? Matagal ko na po kasing gustong malaman ang kwento ng aking ama. Hindi kasi ibinahagi ni Inay ang tungkol kay Tatay Mauro. Sa tingin ko nasabi na sa iyo ni Arnel ang tungkol sa tingin ng mga tao dito sa angka natin. Opo, Tio Ising. Kaya nga mas naging interesado akong malaman ang buhay ni Itay dito. Alam mo, Jonel, ilang taon lang naman ang tanda ng tatay mo sa akin. Pero hindi kami naging malapit sa isa't isa. Gawa ng inilayo kami ng aking ama sa pamilya ng tatay mo. Pero kung nais mong malaman ang lahat, puntahan mo ang iyong lolo Pedring. May lolo pa po pala ako. Saan ko po siya matatagpuan? Kinabukasan ng tanghali, sinamahan ako ni Arnel sa kabilang bayan kung saan ko matatagpuan si Lolo Pedring. Nakarating kami sa isang malaking bahay. 2 lalaki ang sumalubong sa amin. Nakilala ko naman sila Tio Abner at Tio Isagani. Nang malaman nila na anak ako ni Mauro, ay laking tuwa ng mga ito. Pinisil-pisil pa nila ang aking katawan at halatang ikinatutuwa nila ng lubos nang makita ang kanilang pamangkin. Ang anak ni Kuya Mauro, mabuti naman at naparito ka. Alam mo ba, sa bahay na ito ka mismong ipinanganak, Jonel. Tandang-tanda ko pa noon nang ikaw ay isilang. Pero hindi rin nagtagal, umalis din kayo ng iyong ina. Kamusta na pala si Mirasol? Mabuti naman po siya. Sa katunayan, ngayon ko lang nalaman na dito po pala ako ipinanganak. Matapos ang mga tagpo, ay may isang matandang lalaki ang lumapit. Nakangiti si Lolo Pedring na humarap sa akin. Subalit ilang saglit lang ay napaluha na ito. Kahit unang beses ko lang na nasilayan si Lolo, ay napakagaan na ng aking pakiramdam sa kanya. Niyakap ko naman siya at walang patid na nagpapasalamat ito sa aking pagbabalik. Sa pagkagalak ni Lolo, ay nag-utos ito agad na maghanda ng maliit na piging. Agad namang kumilos ang aking mga tiyo. Pakiramdam ko tuloy, isa akong napaka-importanteng tao sa araw na iyon. Masaya naming pinagsaluhan ang hapunan. Ni walang bahid ng kasamaan ang aking nasilayan sa gabing iyon. Sa kabila ng pagiging manlalason ng aming angkan,
Sa katunayan, kabaryo, hindi ko alam kung papaano uumpisahan ang aking sadya. Kaya naman minabuti ko muna ang pagiging magaan ng sitwasyon. Matapos kong ayusin ang mga gamit sa kwarto, ay nakita ko naman si Lolo na mag-isa sa may terasa ng bahay. Nakasandal ito sa upuan habang pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan. Sa katunayan, matagal ko nang inaasahan na paparito ka, Junel, upang alamin ang katotohanan sa iyong amang si Mauro. Saksi ang buwan na yan nang mapasakamay ang ama mo ng isang nilalang na kung tawagin ay Gabunan. Gabunan? Ano po yun, Lolo? At ano po ba talaga ang nangyari kay Itay? Sa isang liblib na baryo, sa lugar ng Samar na ganap ang labanan sa pagitan ng mga manlalason at antingero. Pinamumunuan ang mga manlalason ng isang matandang nagngangalang Sulpicio, ang lolo ni Mauro. Sa kadahilan ng napapangibabawa na sila ng mga antingero, ay pinatakas na nila itong si Sulpicio. Habang tumatakbo ang matanda, ay nasalubong ito ng batang si Mauro. Agad niya naman itong tinanong kung bakit nasa ganoong sitwasyon ang kanyang lolo. Tumugon ito ng mga salitang nagbibigay labis takot kay Mauro. Tila nagpapahayag na ito ng kanyang katapusan. Hindi man ito naintindihang lubos ay pinilit ng bata na dalhin ang matanda sa kanilang bahay. Subalit tumanggi ang matanda dahil ayaw nitong madamay sila sa kanyang laban. Bagkus ay isinama nito ang bata sa loob ng kagubatan at doon niya inihayag ang nalalapit niyang katapusan. Sa mga panahong iyon ay 15 anyos pa lamang si Mauro. Ayon sa kanyang pagkakaintindi, ay isang hindi pagkakaunawaan ang naganap sa pagitan ng mga manlalason at grupo ng antingero. Habang nasa gubat silang dalawa, ay naghabilin na ang matanda. Nais nitong ipagkaloob kay Mauro ang kanyang karunungan upang maging depensa niya ito sa totoong kalaban. Walang iba kundi ang mga aswang na Gabunan. Sa isang tagong kubo ay doon nagkubli si Sulpicio, at ang lugar na iyon ay madalas pinupuntahan ni Mauro upang aralin ang karunungan ng kanyang lolo. Apo ko, alam ko na hindi sasang-ayon ang ama mong si Pedring sa aking ituturo sa iyo. Ngunit ito lang ang tangi kong alam upang maprotektahan mo ang ating pamilya. Hindi natin kalaban ang mga antingero. Tatandaan mo yan. Wala akong ibang hangad kundi ang mailigtas kayo sa mga aswang. Hindi na po ba kayo babalik sa bahay, Lo? Gustuin ko man pero hindi na maaari. Habang may natitira pa akong mga araw, dapat matutunan mo na ang lahat ng aking nalalaman. Inilihim ng maglolo ang kanilang ginagawa, habang ang pagkakaalam ng buong pamilya ay nasa malayong lugar si Sulpicio. Tumakas ito kasama sa ibang nakaligtas na mga manlalason. Makalipas ang halos 2 buwan, ay marami nang natutunan si Mauro. Lason ng paluha, lason na nagmula sa mga halaman, at kahit ang lason ng mga makamandag ng ahas ay natutunan na rin ni Mauro. Upang mapatunayan ni Sulpicio ang karunungan ng kanyang apo sa panlalason, una nitong inutos na lasunin ang isang kalabaw. Itinanim din ng matanda sa utak ng bata na iwaksi ang emosyon ng pagkahabag sa bawat nilalang na kanyang lalasunin. Kabado man si Mauro, ngunit
na isagawa naman niya ng maayos ang panlason sa kalabaw gamit ang lason na nagmula pa sa ilalim ng dagat. Sa mga sandaling nagsama pa sila ng kanyang lolo ay panay mga iba't ibang uri ng hayop ang pinag-aralan at sinubok nitong lasunin, at ang lahat ng mga iyon ay napagtagumpayan ni Mauro. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang niya ang matanda na isa ng malamig na bangkay. Alam ni Mauro na hindi yon gawa ng mga antingero kundi sa isang mabangis na nilalang. Tanging ang puso lang nito ang dinukot dahilan ng kamatayan. Walang patid ang pagluha ni Mauro habang naghuhukay sa lupa upang maging libingan ng kanyang lolo. Mahigpit kasing inihabilin ng matanda na kung anuman ang mangyayari sa kanya ay huwag itong ipagbigay alam sa kanilang pamilya. Gawa nga sa pangyayaring iyon ay mas sinasa pa niya ang kaalaman sa palihim na pamamaraan. Isang paghihigante ang namutawi sa isip ng binatilyong manlalason at ipinangako sa kanyang sarili na lahat ng aswang ay kanyang papaslangin. Naiiba ang lolo ni Mauro sa karamihan ng mga manlalason. Kalimitan kasi sa mga ito ay nagiging adiksyon na ang panlalason at nakakaramdam ito ng panghihina kapag hindi ito nakapangbiktima. At iyon din ang natutunan ni Mauro. Ayon sa kanyang lolo, nagiging ganoon lang daw ang isang manlalason kapag sinubukan na nitong mambiktima ng inosenteng kaluluwa. Pero tila naging mailap ang mga aswang sa panahong iyon. Gawa na rin sa mga antingerong naglipa na sa kanilang lugar. Sa kagustuhan niyang siya mismo ang makapatay sa mga aswang, ay nakikipagkaibigan siya sa mga antingero. Ilang buwan na rin kasi ang lumipas. Kahit anino ng aswang ay wala siyang nakita. Pansamantalang natigil ang paghahanap ni Mauro sa mga aswang nang magpasya ang kanyang ama. Nalilipat na sila ng lugar. Magiging malayo na siya dahil 2 bayan na ang pagitan sa kanilang lilipatan. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod at sumama sa kanyang pamilya. Ang dahilan ni Pedring sa paglipat ay sa rason na gagamitin na ng may-ari ang kanilang lupang kinatitirikan ng bahay. Sa mga panahong iyon ay napakahirap pa ng kanilang kalagayan. Gayunpaman, hindi naging dahilan ng kanilang paglipat sa pagsasanay pa ni Mauro ng panlalason. Sa katunayan, sinadya pa niya ang mag-alaga ng mga hayop upang gawing pangsubok sa kanyang lason. Hanggang isang araw, naabutan ni Mauro ang ama na halos lumuhod na sa lupa. Kaharap ang isang lalaki na matangkad at malaki ang katawan. Galit na galit ito kung bakit doon nagtayo ng bahay si Pedring sa lupang nais nitong taniman ng mga palkata. Pero hindi naman ito pagmamay-ari ng lalaki. Magkahalong awa at galit ang naramdaman ni Mauro nang makita ang ganoong eksena. Binigyan pa sila ng ultimatum at kapag hindi pa sila umalis sa lugar, ay guguluhin niya ang buong pamilya nito. May bitbit pa itong mahabang baril na gamit sa pangangaso. Sa pag-alis naman ng lalaki at pinulong ni Pedring ang buong pamilya at nagmungkahi ito na aalis na lamang sa lugar upang makaiwas sa maaaring gulo. Subalit bilang nakakatandang anak ay pumalag naman ng gusto itong si Mauro. Kalilipat at katatayo pa lamang ng kanilang bahay, aalis na naman sila.
Anak, dayo lang tayo sa lugar na ito. Hindi natin alam kung anong uri ng angkan si Matias, wika ng ama dito ni Mauro. Pero itay, wala din naman siyang karapatan sa lupa, di ba? Kahit sino pwedeng magpatayo ng bahay dito. Di ba malawak naman ang mga pananim niyang palkata? Bakit niya pagagalawin ang kakapiranggot na lupang ito? Tugon dito ni Mauro. Balak daw niya kasing lakyan pa ang kanyang pananim kaya pinapaalis niya tayo rito. Tugon ng kanyang ama. Kung hindi niyo kayang ipaglaban ng pamilyang ito, tay, pues ibahin niyo ko. Mariing tugon dito ni Mauro. Sa sama ng loob ni Mauro ay umalis ito ng bahay at nagtungo sa may ilog. Doon niya ibinuhos ang galit sa paulit-ulit na pagbato sa tubig. Sa murang kaisipan ni Mauro ay hindi nito naiwasang mag-isip ng hindi kaaya-aya para sa kapwa. Sa mga sandaling iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan ang itsura ni Matias. Pero biglang sumagi sa kanyang alaala ang mga habilin ng kanyang lolo Sulpicio. Sa pagkakataong iyon ay nagwagi sa diwa ng binatilyo ang kabutihang paalala ng kanyang lolo. Subalit talagang sinubok siya sa pangalawang pagkakataon dahil naabutan na naman niya ang kanyang ama na bugbog sarado na ni Matias. Tanging nag-iiyakan na lamang ang kanyang ina at mga kapatid sa takot at awa. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaisa na ang pamilya na lisanin na lamang ang lugar. Maliban kay Mauro. Pilit niyang itinatago ang pagliliyab na galit kay Matias. Sino ba namang anak ang hindi manggagalaiti sa galit kapag naagrabyado na ang kanyang magulang? May isang linggong palugit na ibinigay si Matias. Kaya naman naisip ni Pedring na doon muna tutuloy sa mga magulang ng kanyang asawa. Isang araw bago ang kanilang pag-alis ay isinagawa na ni Mauro ang kanyang paghihigante. Habang abala si Matias at mga tauhan sa paglilinis sa paligid ng mga palkata, ay nakakubling nagmamasid lang si Mauro sa mga ito. Hanggang sa matapos na ang mga ito, nagpaalam na ang mga tauhan habang si Matias ay naupo pa sa damuhan at naglagay ng tubig sa may baso. Bago pa man niya ito mainom, ay gumawa na ng kaluskos si Mauro mula sa ibang direksyon. Napansin naman ito ni Matias at nilapitan ang gumagalaw na mga halaman. Bitbit pa nito ang baril sa pag-aakalang baboy ramo ang naroroon. Sa pag-alis ni Matias ay ito ang ginawa niyang pagkakataon upang pumuslit at may lagay sa inumin ang lason ng paluha. Ilang saglit pa ay bumalik na si Matias at agad ininom ang tubig. Tuloy-tuloy lang ang paglagok nito ng tubig dahil sa uhaw. Maya-maya pa ay nagpakita na ang batang manlalason. Hoy, di ba ikaw ang anak ni Pedring? Ano, magpapabugbog ka rin ba sa akin? Tugon dito ni Matias. Napakahayop mo talaga. Kahit bata papatulan mo. Tugon naman dito ni Mauro. Abay, ang talas pala ng dila mo, bata. Baka naman ikaw ang asintahin ko, imbis baboy ramo. Walang makakakita sa mangyayari. Mahabang tugon dito ni Matias. Yun nga ang gusto ko eh. Yung walang makakakita. Tugon naman dito ni Mauro. Talagang sinusubukan mo ko. Sagot ni Matias. Hindi kita sinusubukan dahil nagawa ko na.
Sarkastikong sagot dito ni Mauro. Biglang napaluhod si Matias habang nahihirapan ito sa paghinga. Matapos nito ay napaupo sa lupa habang hinahawakan ang sikmura gawa sa matinding pananakit nito. Anong ginawa mo sa akin? Naghihingalong tanong dito ni Matias. Bakit? Nararamdaman mo na ba? Uminit na ba ang kaloob-looban mo? Sa susunod na mga minuto, unti-unting malulusaw ang bituka mo hanggang sa magkabutas-butas yang sikmura mo. Iyan ang nababagay sa mga demonyong katulad mo. Tugon dito ni Mauro. Nakatayo lang si Mauro habang pinagmamasdan niya ang pinakaunang taong biktima. Nais niyang makita mismo sa sariling mga mata ang epekto ng laso ng paluha sa tao. Dati kasi ay sa mga hayop lang niya ito nakikita. Ilang sandali pa ay bumagsak na sa lupa si Matias at labis itong nahihirapan. Naglalabasan na rin ang dugo sa kanyang bibig gawa ng pagkatunaw ng kanyang laman loob. Nakangising nakatitig lang si Mauro sa kanyang biktima. Hanggang sa tuluyang nabawian ng buhay si Matias. Lumakad ang binatilyo papalayo sa lugar na iyon. Sa kanilang pag-alis ay naging panatag ang pakiramdam ni Mauro dahil naipaghiganti niya na ang kanyang ama. Hindi man ito alam ng kanyang pamilya ay nawala na ang bigat sa damdamin ng manlalason dahil sa kanyang ginawang pagpaslang kay Matias. Sa mga sandaling iyon, kahit pa sumasagi kay Mauro ang mga pangaral ng kanyang lolo ay tila ba binabaliwala na lamang niya ito. Napagtanto niya kasi ang magiging pakinabang ng kanyang karunungan kontra sa mga taong manggugulo sa kanilang buhay. At sa kanyang murang kaisipan ay hindi niya namalayan ang unti-unting pag-usbong ng ugat ng kasamaan sa kanyang pagkatao. Sa kanilang paglipat sa lugar ng kanyang ina, medyo hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang lolo. Hindi man direktang sinabi pero tila ayaw nito na magtagal sila sa lugar. Ayaw naman ni Mauro na humantong pa siya sa panahong pati ang kadugo niya ay kanyang lalasunin. Kaya naman nagsikap siya na makakita ng trabaho upang makatulong sa pag-iipon para makalipat na sila ng lugar. Namasukan siya bilang tagahugas pinggan sa isang karinderya. Sa edad na 18 ay doon niya naman nakilala si Margarita, isang taga-silbi sa karinderya. Dahil sa dalagang iyon ay pansamantalang na isang tabi ni Mauro ang kanyang paghihigante sa mga aswang. Naging positibo at makulay ang buhay niya. Sa mga panahong iyon ang umiibig siya sa pinakaunang pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan ay nakapagbukod na rin ang pamilya ni Mauro. Kahit papaano ay nakapagpatayo sila ng maliit na bahay. Pero mas malayo na ito sa kanyang pinagtatrabahuan. Tiniis ni Mauro ang maglakad ng halos 1 oras papuntang karinderya sa araw-araw. Nagbabalak na rin kasi itong bumuo ng pamilya kasama si Margarita. Hindi naman dumaan sa butas ng karayom si Mauro dahil pawang mabait naman ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Makalipas ang 1 taon ay naganap na nga ang kasalan sa pagitan nila Mauro at Margarita. Sa isang napakapayak na handaan ay nagkaisang dibdib ang dalawang magkasintahan.
Sa sipag at tiyaga ni Mauro ay nakapagpatayo ito ng maliit na kubo sa pagtutulungan na rin nila ni Margarita. Ngunit mas napapalayo pa sila sa karinderya dahil sa lokasyon ng kanilang munting tahanan. Nasa 3 buwang pagbubuntis na ang kanyang asawa ay patuloy pa rin itong nagtatrabaho, sabay silang aalis at uuwi na mag-asawa. Hanggang isang gabi, muling lumabas ng bahay si Mauro dahil may nakalimutang sangkap sa lulutuing ulam para sa hapunan. Habang naglalakad na siya pabalik ng bahay, ay may napansin siyang malaking ibon sa kanilang bubong. Mas malaki pa ito sa manok. Hindi naman ito agila dahil kawangis nito ang isang uwak. Sa pagsipat niya sa loob ng bahay ay naaninag niya ang anino ng asawa. Nagmadali naman siyang lumapit dahil nakakaamoy na rin siya ng masangsang na amoy sa buong paligid. Pumulot naman siya ng bato at ibinato kagad sa nilalang, subalit lumipad na ito kagad bago pa man niya matamaan. Alam ni Mauro na hindi iyon ordinaryong ibon. Sa pagpasok niya ay nakangiti naman si Margarita at agad inabot ang sangkap. Mukhang maayos naman ito, pero malakas ang pakiramdam niya na may umaaligid na aswang sa kanilang bahay. Hindi na lamang niya ito binanggit sa asawa upang maiwasan ang takot. Nang lumalim pa ang gabi ay hindi pa rin inaantok si Mauro. Sa loob ng ilang taon, hindi niya na ginawa ang panlalason at muli itong bumalik sa kanyang alaala. Pati ang mga itinuro ng kanyang lolo Sulpicio tungkol sa paglaban sa aswang gamit ang lason. Inasahan na ni Mauro na muling bibisita sa kanila ang pinaghihinalaan niyang aswang, kaya naghanda na siya ng iilang pangontra. Kinabukasan, habang abala si Margarita sa paghahanda ng agahan, ay nanguha naman si Mauro ng bagakay upang gawin yung mga sibat. Napakunot noon naman ang asawa sa ibinigay na dahilan ni Mauro na para daw iyon sa mga mababangis na hayop na maliligaw sa kanilang bahay. Ilang gabi din siyang nag-abang sa pagbabalik ng nilalang. Ang dulo ng mga sibat ay pinahiran niya ng lason. Maigi niya itong inilagay sa lugar kung saan hindi may kita ni Margarita dahil baka aksidenteng malason pa ito. Kapag may pagkakataon ay naghahanap naman siya ng antingero upang isangguni ang bagay tungkol sa aswang. Subalit kahit isa ay wala siyang natagpuan. Lumipas pa hanggang sa kabuwanan na ni Margarita. Kapag sa araw ay doon muna namamalagi ang asawa sa bahay ng mga magulang nito at sinusundo na lamang siya ni Mauro kapag uwian na. Isang gabi habang nakikinig ng radyo si Margarita ay naguhugas naman ng pinggan si Mauro. Hindi na kasi pinapagawa pa sa bahay ang asawang buntis. Biglang nakaamoy ng masama si Mauro. Katulad ito noong nakasilay siya ng malaking ibon. Sinilip niya muna ang asawa na nasa maliit na sala. Kinuha niya ang itak at inilagay sa kanyang tagiliran habang hawak-hawak ang dalawang sibat. Tahimik naman siyang lumabas sa may kusina at nagmasid sa paligid ng may kumakaluskos sa bubong. Dito agad tumakbo sa bakuran si Mauro at buong lakas na sinibat ang malaking ibon.
Umatungal ito ng sobrang lakas dahil sa tama nito sa likuran. Nagpupumiglas ang ibon hanggang sa malaglag ang sibat at tuluyan ng lumipad palayo ang nilalang. Napangiti na lamang si Mauro dahil alam niyang nasa katawan na ng ibon ang lason. Agad namang napabukas ng bintana si Margarita at napatanong ito sa kanyang asawa. Nagdahilan na lang si Mauro na isang ibong galalang ang itinaboy niya. Kinabukasan ay nasa bahay na lamang ang mag-asawa dahil araw iyon ang pahinga ni Mauro sa kanyang trabaho. Habang nagwawalis siya sa bakuran, ay nagulat naman siya sa isang matandang babae. Nakatayo ito di kalayuan sa kanya. Nakatitig ito ng masama. Hindi naman nagpatinag ang manlalason at nakipagtitigan ito sa matanda. Ilang segundo pa ay umiwas na ang matanda at naglakad ito palayo. Sa hinuha ni Mauro, kung hindi man yon ang aswang na nadali niya kagabi, malamang kamag-anak ito. Sa palagay niya napuruhan niya ang aswang o malamang sa malamang patay na ang aswang na yon. Sa itsura ng matanda, parang kakain na ito ng buhay sa sobrang galit. Ilang linggo pa ang lumipas at may panganak na ni Margarita ang kanilang panganay. Sa gabi ng panganganak ay hindi naman nagpakampante si Mauro. Nakaabang din ng mga magulang ni Margarita kasama ang kumadrona habang nanganganak ito, habang si Mauro ay gumagawa ng dalawang siga sa likod at harap ng bahay. Matindi din ang kanyang pagbabantay habang hawak ang itak at sibat na parehong may lason. Hindi siya magdadalawang isip kung may masamang nilalang na balak biktimahin ang kanyang asawa at anak. Oy Mauro, pumanhi ka na dito. Lumabas na ang anak mo. Isang lalaki at napakalusog. Wika dito ng tatay ni Margarita. Talaga itay? Sige, andyan na ako. Tugon dito ni Mauro. Talagang maigpit ang pagbabantay mo sa paligid ah. Naiintindihan kita, Mauro. Mabuti at walang dumalaw na hindi inaasahang bisita. Tugon dito ni Alberto. Nairaos nila ang unang sanggol at sa awa ng Diyos ay wala nang gumagambalang nilalang sa kanilang buhay. Hanggang sa muling nagbuntis si Margarita at muling nagparamdam ang aswang. Ang pangalawa at pangatlong anak nila ay naipanganak ng ligtas sa kabila ng panggagambala ng aswang at umabot na rin sa 3 aswang ang napapaslang ni Mauro. Sa bawat aswang na napapaslang ni Mauro ay nagpapakita din ang matandang babae at ang lahat ng iyon ay lingid sa kaalaman ni Margarita. Ilang taon pa ang lumipas, nagkasundo sila na sapat na ang 3 anak. Sa panahong ito ay isang negosyante na si Mauro. Nag-aalaga na siya ng mga manok at itik. Personal niyang inihahatid sa palengke ang mga hayop bilang taga-suplay sa mga nagtitinda. May mga tao din na nagpupunta sa kanila upang bumili ng mga ito. Hanggang sa may isang lalaki ang bumili ng bultuhan. Nagpakilala ito bilang si Andres. Nagmula pa daw siya sa kabilang baryo. Itinuring na maswerte ni Mauro sa taong yon dahil 2 beses sa isang linggo kung bumili ito sa kanya. Nagmungkahi naman si Mauro na siya na lamang ang maghahatid nito. Subalit tumanggi si Andres dahil mas gusto nito na personal niyang pipiliin ang mga nais bilhin. Gawa nga ng matagal na panahon na walang gumagambalang aswang, ay naging panatag naman si Mauro sa kanyang paligid.
purong abala na rin ito sa kanyang negosyo. Umabot na kasi siya sa kabilang bayan sa pagbebenta ng mga hayop. Pero ang hindi nawawala sa ugali ni Mauro ay ang pagdadala niya lagi ng lason. Hanggang isang araw ay naimbitahan siya sa isang piging sa bahay ni Andres dahil kaarawan daw ng anak nito. Bilang suki niya na ang lalaki ay hindi na siya nakatanggi pa. Bandang hapon nang dumating si Andres kasama si Mauro sa lugar nito. Hindi inasahan ni Mauro na iyon ang kanyang maaabutan sa lugar ni Andres. Iniisip niya kasi na malaki ang bahay nito na yari sa semento at may tindahan ng mga karne ng manok at itik. Subalit, sa isang liblib na lugar pala ang bahay nito. May kalakihan ang bahay pero yari ito sa purong kahoy at lumang-luma na. May mga maliliit na bahay sa paligid nito na nagsilbing mga kapitbahay niya. Malinis at maayos naman ang lugar kahit napapaligiran pa ito ng mga puno. Manong Andres, hindi ko inaasahan na nasa ganitong lugar pala kayo nakatira. Medyo malayo na ito sa Kabiasnan, ano po? Tugon dito ni Mauro. Mas gusto ko kasing manirahan sa ganitong lugar, Mauro. Tahimik, payapa at malapit sa kalikasan. Turan naman dito ni Andres. Sabagay, pero dito niyo po ba dinadala ang mga inaangkat niyong mga manok sa akin? Tanong dito ni Mauro. Alam mo kasi, Mauro, napakahilig sa karne ng manok at itik ang mga kapitbahay ko. Sa kanila ko na ibinebenta. Siya nga pala ipapakilala kita sa aking ina na nagdadaos ng kaarawan ngayon. Sagot dito ni Andres. Nasa isang mahabang mesa sa bakuran ng bahay, naroroon ang mga bisita. Katakot-takot sa daming karning inihanda. Hindi niya makilala kung alin dito ang baboy o manok. May lechong baka pa sa pinakagitna ng mesa. Malugod at mainit naman siyang tinanggap ng mga tao doon pero batid niya na siya lang yata ang tagalabas na naimbitahan sa okasyon. Nagkakasiyahan at nagkakainuman ang lahat. Sa unang tingin ay isang normal na handaang probinsya ang naganap hanggang sa pumatak na ang dilim. Nasa labas ng bakod na kaparada ang motorsiklo ni Mauro na nasa ilalim ng isang puno. Tinitingnan niya ito dahil sa katunayan, nais niya nang umuwi. Batid niya na karamihan sa mga tao ay mga lasing na pero kakaiba ang pagkalasing ng mga ito dahil pare-pareho lang ang mga gawi nito. Para bang lahat nakangiti sa isa't isa at naghahawakan pa ng mga sarili. Panaylantak naman si Mauro sa mga ulam upang hindi agad siya malasing. Habang kumakain at nakikitawa sa mga biruan, ay nabaling ang tingin niya sa isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng isang bahay. Nakangiti naman ito sa kanya at nakatitig. Sa kanyang pagsipat ay laking gulat na lamang ni Mauro dahil ang matandang iyon ay ang nilalang na laging nagpapakita sa kanya sa tuwing may napapaslang siyang aswang noon. Tila hindi rin nagbago ang itsura nito kahit ilang taon na ang lumipas. Lumingon-lingon pa si Mauro dahil hinahanap niya si Andres ngunit hindi niya ito nakita. Mas nagulat pa si Mauro nang may lumapit sa matanda na isang babae at sa pag-uusap nila ay tila ba kakilala nila ang matanda. Naglakad naman ang dalawa papalapit sa mahabang mesa hanggang sa umupo mismo sa tapat ni Mauro ang matanda at
na natiling nakangisi ng masama. Batid ni Mauro na normal naman ang akto ng mga tao sa buong paligid. Napasulyap ang manlalason sa isang kutsilyo na nasa gilid ng litsyong baka. Sa pagtapik ng matanda sa mesa ay biglang natahimik ang lahat. Ang mga tao sa paligid ay biglang huminto sa ginawa at nakatulala lamang. Maya-maya pa ay naglakad na papalapit si Andres at tumayo ito sa likod ng matanda. Mauro, nais kong ipakilala ang aking ina. Ang pinakamamahal kong ina. Sambulat dito ni Andres. Laking gulat na lamang ni Mauro dahil sa kakaibang pagkakasabi ni Andres na nakangiti pa. Hanggang hinawakan na si Mauro ng dalawang kalalakihan na nasa kanyang tabi. Mahigpit at malakas ang pagkakahawak nito, dahilan upang hindi siya makagalaw sa kanyang kinauupuan. Sa wakas, inay, narito na sa iyong harapan ang taong pumaslang sa mga kalahi natin. Sambit dito ni Andres. Anong ibig sabihin nito, Manong Andres? Pagtatakang tanong naman dito ni Mauro. Sabi ni inay ay mailap ka raw. Pero napakadali mo palang hulihin, Mauro. Tugon dito ni Andres. Kinaladkad siya ng mga kalalakihan at inilagay sa isang kulungan na yari sa kawayan at malalaking baging. Dito na napagtanto ni Mauro na nasa kuta pala siya ng mga aswang. Biglang nanumbalik ang kasiyahan sa lugar na para bang may higit pa sa kaarawan ang pinagdiriwang. Pilit naman siyang naghanap ng malalabasan sa kulungan, subalit napakatibay ng pagkakagawa nito. Kung may itak lamang siya ay tiyak na makakalabas ito. Lalo pa, wala man lang bantay. Gumawa ng malaking siga ang mga nilalang at doon sila pumalibot. Ilang saglit pa ay dumating si Andres. Hintayin mo na lang ang takdang oras, Mauro. Pero bago yon, may uunahin muna ako. Pakawalan mo ko dito, Andres. Nalinlang mo ko. Ganyan naman talaga kayong mga tao. Napakadaling isahan. Sa oras na makawala ako dito, pagsisisihan mo. Pasalamat ka dahil may uunahin pa akong lalantakan. Yung tipong pagsisisihan mo kung bakit ka pa bumuo ng pamilya. Hayop ka, Andres. Huwag mong idamay ang pamilya ko dito. Bakit, Mauro? Di ba 3 sa mga kalahi ko ang pinaslang mo? Nararapat lang na may ganti ang ginawa mo. Demonyo ka, Andres. Maawa ka sa pamilya ko. Huwag mo silang idamay. Ako na lang. Paano ba yan? Kanina pa kumakalaman sikmura ko. Diyan ka muna, ha? Huwag kang mainip. Wala nang nagawa pa si Mauro kundi ang sumigaw at murahin si Andres habang tumatawa ito papalayo. Napaupo na lamang si Mauro habang umiiyak dahil sa pangamba niya sa maaaring gawin ni Andres sa kanyang pamilya. Sa kabila kasi ng mga pangyayari ay walang kaalam-alam si Margarita na may mga aswang na pala ang umaaligid sa kanila noong nagbubuntis pa lamang ito. Samantala, habang umuusog ang oras ay tumitindi naman ang pag-aalala ni Mauro sa kanyang pamilya. Kailangan niya nang makawala, subalit mula sa kanyang kinalalagyan ay nasipat niya ang ilang aswang na naglalakad sa paligid at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang malaman niya na ang iilan sa mga aswang ay mga gabunan pala. Hanggang sa may isang lalaki ang papalapit sa kanya
may nakalagay itong itak sa tagiliran. Nag-abot ito sa kanya ng inumin na nakalagay sa isang bao. Ipinasok ng lalaki ang kamay na mayroong hawak na inumin. Biglang hinila ni Mauro ang kamay at nadikit ang mukha nito sa may kulungan. Agad sinampakan ni Mauro ng lason ang bibig ng lalaki. Buong lakas namang hinawakan nito ang kamay ng lalaki habang nagpupumiglas ito. Ilang segundo pa ay nanghina na ang lalaking iyon at halos hindi na ito makahinga. Nang malagutan ito ng buhay, ay dito na kinuha ang itak at ginamit upang sirain ang kulungan. At nang makalabas ay hinila niya sa bahaging madilim ang katawan ng lalaking kanyang pinatay. Pumasok siya sa isang kubong maliit. Kumuha siya ng mga apog sa lutuan nito at hinalo niya ang natitirang lason. Matapos nito ay inilagay niya sa isang supot. Nilagyan ng bato at pinalobo niya ito. Itinapon niya pataas ang supot, eksaktong babagsak sa gitna ng mga nagkukumpulang mga aswang. Sa paglapag naman ito sa lupa ay sumabog ang supot dahilan upang kumalat ang apog na may halong lason. Natigilan ang mga nilalang hanggang sa isa-isang nakakaramdam ng paghirap sa paghinga ang mga nakakalanghap. Hanggang sa nagkagulo na ang mga nilalang sa pag-iwas habang hinihila palayo ang mga kasamang naapektuhan na ng lason. Ginamit ni Mauro ang pagkakataong iyon upang tumakas. Laking pasalamat na lamang niya na naroroon pa rin ang motorsiklo sa ilalim ng puno. Agad niya naman itong pinaandar at humarurot ng takbo. Huli na nang napansin ng mga aswang ang kanyang pagtakas. Napansin pa niya na may iilang aswang lipad ang humahabol sa kanya. Kaya naman mas pinilisan pa niya ang motor hanggang sa nakaabot na sa may sentro ng baryo kung saan maraming tao pa ang naroroon. Kaya naman tumigil na ang mga aswang sa paghabol sa kanya. Halos paliparin na ni Mauro ang motor sa tindi ng kanyang pag-aalala para sa kanyang pamilya. Isang tahimik na bahay ang naabutan ni Mauro ng gabing yon. Sa pagsipat niya sa buong paligid ng bahay ay maayos naman. Bukas ang mga ilaw sa labas at loob ng bahay. Ngunit nakapagtatakang hindi lumabas si Margarita upang salubungin ang asawa. Dito na kinabahan si Mauro. Habang papalapit siya sa bahay ay walang bahid ng masama sa buong paligid. Kakatukin na sana niya ang pinto, ngunit bukas pala ito ng bahagya. Sa pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang kanyang asawa at 3 anak na nakabitin sa kisame at nakatali ang mga leeg sa lubid. Wasak ang dibdib ng mga ito at tumutulo pa ang mga dugo. Sa mga sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo ni Mauro. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman. Ilang segundo pa ay dito na siya sumigaw at pilit na iniaalis sa pagkakabitin ang kanyang pamilya. Hinila niya ang mesa upang maabot ang lubid. Isa-isa niyang binaba ang pamilya at walang patid sa pagluha. Wala nang ibang may gawa nito kundi si Andres. Galit at paghihinagpis ang namutawi sa diwa ng manlalason habang yakap-yakap ang pamilya. Matapos niyang mailagay sa banig at matakpan ng kumot ang mga bangkay, ay umalis na si Mauro upang puntahan ang kanyang pamilya. Kahit mas malapit ang kanyang biyenan,
ay inuna niyang puntahan ng pamilya dahil hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag ang nangyari. Sa pagbukas ni Pedring ng pinto ay tumambad sa kanya si Mauro na namumugto ang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. "Oh, Mauro, bakit ka napasugod sa ganitong oras? At ano bang nangyari sa'yo?" Tugon dito ni Pedring. "Itay, ang pamilya ko. Wala na sila, Itay." Tugon naman dito ni Mauro. Ano? Teka, ano ba yung sinasabi mo, Mauro? Bakit? Ano bang nangyari? Aligagang tanong dito ni Pedring. Dinala ni Pedring ang anak sa loob ng bahay at dito isinalaysay ni Mauro ang lahat ng nangyari. Humingi rin siya ng tulong sa ama dahil wala siyang mukhang maihaharap sa mga magulang ni Margarita. Ginising ni Pedring sina Abner at Isagani upang samahan pabalik ng bahay si Mauro. Nangako naman ito na siya na ang kakausap sa mga magulang ni Margarita. Sa pag-alis ng tatlo ay dito na lumuha si Pedring dahil sa matinding pagkaawa sa nangyari sa kanyang mga apo. Sa panahong ito ay hindi na problema ni Mauro ang salapi. Kaya naman bago pa sumapit ang tanghali, kinabukasan ay nalagay na sa kabaong ang mga labi. Paparating pa lang ang pamilya ni Margarita ay umiiyak na ang mga ito. Napayakap na lamang ang mga magulang nito sa mga kabaong. Isinisisi nila si Mauro kung bakit nangyari ito sa kanilang anak at mga apo. Tanging pag-iyak at paghingi ng tawad na lamang ang nagawa ni Mauro habang si Pedring na ang kumausap sa mga nawalan. Kung masakit sa atin ang pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, ano pa kaya ang mararamdaman ngayon ni Mauro? Hindi niya kasalanan ito, kundi sa demonyong mga aswang na yon. Tugon dito ni Pedring. Makalipas ang ilang araw, ay nailagay na sa huling hantungan ang pamilya ni Mauro. Inaya siya ni Pedring na doon na muna mananatili sa kanyang bahay ang anak. Subalit tumanggi si Mauro. Naintindihan naman ito ni Pedring na nais mapag-isa ang kanyang anak. Samantala, pagsapit ng gabi ay nakaupo lamang si Mauro sa kama ng kanyang mga anak at walang patid na lumuluha. Pagluluksa at paghihinagpis ang bumalot sa kanyang katauhan. Ipinagtanggol lamang niya ang mga anak noon sa panganib na dulot ng mga aswang. Hindi niya naisip na pinagplanuhan na pala ito ng angkan ni Andres ang paghihiganti. Pinapakampante lamang siya ng mga ito bago tuluyang umatake. Sa gitna ng kanyang pagluluksa ay may tumawag sa kanya at kilala niya ang boses na iyon. Talagang hinahamon mo ako, Mauro. Mahigit sa 20 sa aking angkan ang pinaslang mo. Sambit dito ni Andres. Hindi pa sapat ang bilang na yan, demonyo ka. Uubusin ko kayong lahat. Mariing tugon naman dito ni Mauro. Dahil sa ginawa mong manlalason ka, isang digmaan ang kaharapin mo. Ubusan pala ng lahi. Wes, ibibigay ko yan sa'yo. Bakit di pa natin ngayon umpisahan? Sige, lumapit kang hayop ka. At nang makita mo ang hinahanap mo. Bilib din naman talaga ako sa tapang mo, Mauro. Isa ka lamang hamak na manlalason. Masyado mong minamalit ang kakayanan ko. Lumapit ka at nang magkaalaman tayo. Humanda ka, Mauro. May araw ka rin sa akin. Lumundag ng napakataas si Andres habang papalayo ng bahay. Hanggang sa nawala na ito sa dilim, napasuntok na lamang sa dingding si Mauro
sa tindi ng galit nito. Makalipas ang ilang araw ay pinilit ni Mauro ang mamuhay mag-isa hanggang sa dumating si Isagani. Kuya, alam ko na may kakaiba kang kakayahan. Matagal na namin itong napapansin ni tatay noong binata ka pa lang. Hindi mo man binanggit kay tatay ang lahat kung papaano ka nakatakas sa kuta ng mga aswang. Alam namin na may ginawa ka sa mga yon. Malakas ang hinala namin na ikaw ang tumanggap sa kakayahan ni Lolo Sulpicio. Mahabang wika dito ni Isagani. Hindi ko na ililihim sa inyo. Oo, ako nga ang tumanggap sa kakayahan ni Lolo. At alam ko rin na hindi siya nawawala, kundi pinaslang siya ng gabunan. Hindi masama si Lolo. Ang nangyari noon sa kanila ng mga antingero ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Pero ni minsan, hindi nanlaso ng inosente si Lolo. Bagkus, tumutulong pa siya sa mga antingero upang labanan ng mga totoong salot. Walang iba kundi ang mga aswang. Sambit dito ni Mauro. Kuya, hindi ko hayaan na mag-isa ka lang na lumalaban sa mga demonyong yon. Sa ayaw mo o sa gusto, tutulong ako. Paglalahad dito ni Isagani. Laban ko ito, Isagani. Ayaw kong may madamay pang iba. Tugon naman dito ni Mauro. Hindi, kuya. Laban na ito ng ating pamilya, Kuya Mauro. Kaya hindi mo ko mapipigilan. Mahal na mahal ko ang mga bata. Mga inosenteng sinira ng mga aswang na yan. Mahabang tugon dito ni Isagani. Dahil sa pagpupumilit ni Isagani, ay hindi na nga ito napigilan pa ni Mauro. Sa maikling panahon, ay itinuro ni Mauro ang ilang kaalaman sa panlalason. Ang lason mismo ng paluha ang itinuro ni Mauro. Isang pangmalakasang lason. Gumawa rin sila ng plano dahil balak nilang unahan ang mga aswang. Bilang manlalason, may orasyong pangontra si Mauro upang hindi madali sa mismong lason nito. Isang tanghali ay nagtungo na ang magkapatid sa mismong kuta ng mga aswang. Sapat na distansya nilang iniwan at ikinubli ang motorsiklo at maingat na naglakad papalapit sa kuta. Hindi naman estupido si Mauro na susugod ng gabi sa mismong pugad ng kalaban. Habang nakakubli ang dalawa sa puno, ay itinuro ni Mauro ang mismong bahay ni Andres at iyon ang una nilang pupunteryahin. Napakatahimik sa buong lugar. May iilang katao silang nakikita na nasa loob ng mga kabahayan. Taliwas talaga ang galawan ng mga aswang kumpara sa mga ordinaryong tao. Tila ba nagkukubli ito sa ilalim ng bubong. Magkahalong uri ng mga aswang ang nanirahan sa lugar. Mas mahina man ito kumpara sa mga gabunan. Mas mahina pa rin sila laban sa mga ito, kaya dapat sila ang makauna sa mga ito. Kumilos na si Isagani alinsunod sa kanilang plano. Sinindihan ito ng 2 sulo na digaas at inisa-isa niyang sinunog ang mga kubo na yari lamang sa amakan at nipa. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kubo at nagkagulo agad ang lahat. Habang isinasagawa ng kapatid ang panununog ay literal naman na naglakad si Mauro habang sinasabuyan niya ng pulbos ng lason ang bahay ni Andres. Malakas ang mga gabunan ngunit malaking kabawasan sa kanila ang sikat ng araw. Nagiging ganap na aswang lamang sila pagsapit ng gabi. Dahil naman sa ginawa ni Mauro, ay nadali nito ang anak ni Andres. Isang malakas na sigaw ang narinig ng manlalason sa loob ng bahay.
sigaw ng galit at paghihinagpis. Biglang lumabas ng bahay si Andres at nagwawala na ito. Kasunod nito, ang iba pang gabunan na umaangil habang nakatuon ang atensyon kay Mauro. Babalatan kita ng buhay, Mauro. Anong ginawa mo sa anak ko? Sinabi ko naman sa'yo, Andres, di ba? Uubusin ko kayong lahat. Lalong-lalo na ang lahi mong demonyo ka. Sugurin niyo siya. Agad naglundagan ang mga gabunan, subalit hindi ito makalapit kay Mauro dahil sa taglay nitong lason na kung madampi lamang sa mga balat ng nilalang ay tiyak ang kamatayan ng mga ito. Samantala, hindi na nagkanda-ugaga ang iba pang mga aswang dahil sa sunog na ginawa ni Isagani. Hindi rin halos makalapit ang mga ito sa takot na malason. May iilang aswang na rin ang nagliliyab na ang katawan. Dahil sa mga nangyayari ay mas tumindi pa ang galit ni Andres. Hawak na ni Mauro ang itak na may bahid ng lason. Hindi man ito tatalab sa kabal ng aswang, pero panigurado hindi uubra ang kabal ng mga ito sa lakas ng kanyang laso na pinaghalong paluha at kamandag ng ahas. Malaki ang naging kabawasan sa bilang ng mga aswang dahil sa kanilang pag-atake. Sa gitna ng paghaharap ni Mauro at sa mga gabunan ay nasipat niya ang matandang babae. Nakasilip ito, nakakubli sa gilid ng bahay ni Andres. Sa pag-ihip ng hangin ay muling nagsaboy ng lason si Mauro, dahilan upang umatras ang mga aswang. Tanging panggigigil na lamang ang nagawa ni Andres dahil hindi siya mismo makalapit sa manlalason. Sa patuloy na pag-atras ng mga aswang ay bigla namang tumakbo si Mauro at nagtungo ito sa matandang babae. Nanlaki ang mga mata nito nang papasugod na sa kanya ang manlalason. Sinubukan nitong tumakbo, subalit nahagip ang likod nito ng itak, dahilan upang bumagsak sa lupa ang matanda. Umaangil pa ito habang nakadapa na sa lupa. Akmang aatake ang isang gabunan. Nang mahagip din ito ng taga, ngunit ngumisi lang ang aswang dahil hindi man lang nito nakalikha ng kahit anong sugat. Mabilis na tumakbo palayo si Mauro at nakahandang isaboy na ang lason. Nagdadalawang isip naman ang gabunan sa paglapit habang nakatitig sa kamay ni Mauro na merong lason. Ilang segundo pa ay umatungal na ang matanda. Pahiwatig na nag-uumpisa na ang epekto ng lason. Nanlaki na lamang ang mga mata ng gabunan nang masilayan ang kapwa aswang na namimilipit na sa sakit at bumubula na ang bibig nito. Napangisi na lamang si Mauro at agad isinaboy ang lason sa gabunan. Sumisigaw ito at pilit pinagpag ang pulbos na kumapit sa balat. Iniwan ni Mauro sa ganoong sitwasyon ang dalawang nilalang at muli itong humarap kay Andres. Sa mga sandaling iyon ay nagaangil na si Andres, subalit ang mga kasamang gabunan ay nais nang umatras. Wala silang ligtas sa lason ni Mauro at patuloy sa pagbaba ng kanilang mga bilang dahil sa lumalaking sunog. May iilang aswang na rin ang nilisa na ang lugar at tumakas hanggang sa lumapit na rin ang kapatid ni Mauro. Marahan naman itong naglakad habang nakaturo ang sulo sa mga gabunan. Umaatras ang mga ito dahil alam nilang may lason din ang isang ito. Dito na sinilaban ni Isagani ang dingding ng bahay na labis namang ikinagalit ng mga aswang.
Itinarak nito ang sulo sa lupa at dumukot ng asin sa kanyang bulsa. Walang pag-aatubiling, isinaboy ito ni Isagani sa mga nilalang na agad pumaso sa balat ng mga ito. Nagpahid ng lason si Mauro sa itak at muling sumugod sa mga nilalang. Ngunit sa bilis ng mga ito ay hindi man lang nakatama si Mauro at nahagip pa siya ng kalmot ni Andres sa balikat. Bago pa man muling makaatake si Andres, ay nagsaboy na ng asin si Isagani dahilan upang mapatras ito. Hinawakan na rin ng mga kasamahan ni Andres at pilit sinabihang tumakas na sila. Wala silang kalaban-laban kapag hindi ganap ang kanilang pagiging aswang. Tandaan mo ito, Mauro. Hindi pa tayo tapos at sa susunod nating pagharap ay sisiguraduhin ko na ako ang magwawagi. Tumakas na nga ang mga natitirang aswang habang ipinagpapatuloy ng magkapatid ang pagsunog sa lahat ng kabahayan. Nang mapagtanto nila na wala nang natitirang aswang sa lugar, ay umusad na sila pabalik sa bahay ni Mauro. Sa pagbaba nila ng motor ay biglang napaupo sa lupa si Isagani. Inamin niya naman sa kanyang kapatid na kanina pa siya nagpipigil sa takot. Napangiti naman si Mauro at nagpasalamat sa ginawang tulong nito. Subalit mahigpit niyang pinaalalahanan ang ito na huwag gamitin ang natutunan sa mga inosenteng tao. Tumugon naman si Isagani na wala siyang balak na maging isang manlalason. Nagawa lamang niya yon upang matulungan ang kanyang kapatid. Lumipas ang isang taon. Unti-unting bumalik ang sigla ni Mauro at nagpatuloy sa kanyang negosyo kasama ang kapatid nito. Nagpasya na rin si Isagani na samahan sa bahay ang kapatid para kahit papaano ay hindi ito malulungkot. Sa pagdaan pa ng mga buwan ay nakilala ni Mauro si Mirasol at muling tumibok ang puso sa bagong dilag na kanyang nasilayan. Hindi naglaon ay nakipag-isang dibdib na ang babae sa kanya na muli namang ikinabalik ng sigla ni Mauro at nagsimula ito ng bagong buhay. Nabiyayaan din sila ng anak at ako ang batang yon, kabaryo. Subalit ang inakalang tahimik na buhay ng aking amang si Mauro ay nagbabadyang magulo ulit. Kahit may bagong pamilya na si Mauro ay hindi na umalis si Isagani sa bahay. Sa panahong ito ay hindi na inilihim ni Mauro kay Mirasol ang tungkol sa kanyang buhay. Mahirap man natanggapin ang pagiging manlalaso ni Mauro, ay wala nang nagawa pa si Mirasol, pero nakiusap ito na ititigil niya na ang ganoong gawain. Kahit sa mga aswang lang niya ito ginamit, ay tutol pa rin ang asawa dahil magiging mitya lang ito ng kanilang kaligtasan. Batid ni Isagani na may bahid ng pagsisisi si Mirasol kung bakit niya pinakasalan si Mauro. Gawa nga sa nakaraan nito, pinaslang pala ng aswang ang kanyang ina at kapatid, kaya ganoon na lamang katindi ang takot nito sa mga nilalang na iyon. Subalit sadyang hindi makakapayag si Andres na hindi makaganti kay Mauro. Isang gabi, habang masayang nagkwekwentuhan ang pamilya, ay biglang kumalabog ng malakas ang kanilang dingding at halos mawasak pa ito sa kabila ng tibay ng kahoy na ginamit dito. Bumulaga sa kanila ang alaga nilang kalabaw na halos mawalan na ng buhay na nakasalampak sa dingding, at ang pangyayaring iyon ay si Andres ang may kagagawan. Tumambad sa kanila
ang 5 gabunan kabilang na si Andres bilang pinuno ng mga ito. Halos mabaliw naman si Mirasol nang makita niya ang itsura ng mga aswang. Inabisuhan ni Mauro ang kapatid na ipasok sa kwarto ang kanyang mag-ina. Ang gabing yon ay inasahan na rin ng magkapatid ang posibleng pag-atake ng mga aswang. Pero aminado sa kanyang sarili si Mauro na nakaramdam siya ng takot dahil alam niya na hindi basta-basta ang gabunan. Sa pagkakataong iyon ay ginawa na ni Mauro ang isang aral na natutunan niya sa kanyang lolo. Ang mismong pagpapakalat ng lason sa kanyang sistema. Isang mapanganib na paraan bukod sa unang beses niyang gagawin ay may posibilidad na malason siya mismo nito. Gamit ang kamandag ng ahas ay ikinalat niya na ito sa buong katawan niya. Dahil sa mga oras na yon ay ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang buhay ng kanyang pamilya. Isang buwis-buhay ang kahaharapin ni Mauro. Nakipaglaban siya sa mga gabunan, subalit sa mga sandaling iyon ay hindi na umubra ang kanyang lason dahil napaghandaan na ito ng mga gabunan. Halos ikinamatay na ni Mauro ang mga natamong sugat. Nakasandal na lamang siya sa may gilid ng bahay at halos mawawalan na ng ulirat. Hanggang sa may isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang dumating at nakipaglaban ito sa mga aswang. Sa muling pagdilat ng mga mata ng manlalason ay nasa kwarto na siya at maliwanag na ang kapaligiran. Ayon naman kay Isagani, may mga antingero ang sumugod sa mga aswang na naging dahilan kung bakit nakaligtas pa sila ng gabing yon. Wala namang ideya si Isagani dahil nang matalo ng mga ito, ang mga aswang ay umalis na rin ng mga kalalakihan. Hinala ni Mauro na ang mga antingerong yon ay ang mga naging kasangga at nakalaban ng kanyang lolo Sulpicio.